Nababahala ang House Prosecution Panel sa posibleng maging epekto ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa gun violence sa imahe ng Pilipinas. Sa pulong balitaan, binigyang diin ni House Impeachment Advisor at spokesperson Robert Ace Barbers na maaaring madungisan ang imahe ng bansa bilang isang investment at tourist destination sa mga binitawang salita ni VP Sara tungkol sa pag-hire ng gunman sa halagang 5,000 pesos. Ikinagulat umano ni Barbers ang statement ni Duterte, lalo't ito ay isyung tinatalakay sa impeachment trial, partikular sa Article 4 o grave threats. Parang kinumpirma niya na meron siyang kilalang gunman at alam din niya yung presyo. Yun nakakagulat dyan. No? Pangalawa, she said this in a crowd sa ibang bansa. No? At paano kaya napipaint yung picture ng bansa no? In terms of, let's say, peace and order sa ating bansa, kung ganun yung pagkakakwento o ganun yung pagkakalarawan no, ng ating Vice Presidente dito sa sinasabing mga gunman. So nakakagulat. Paliwanag din ito, bilang Vice Presidente ay dapat magsilbing ambassador of goodwill si Duterte. Dapat kinikwento mo kung ano yung maganda rito. Kasi nag-iengganyo tayo ng mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Nag-iengganyo rin tayo ng mga turista. Now, how do we now expect the positive response ng mga taong nakakadinig niyan, no? Yun ang sa aking paniwala nakakasira ito no sa imahe ng ating republika, ng ating mga kababayan dito. Imagine painting a picture na pwede palang mag-hire ng assassin dito na sa halagang 5,000. Dagdag naman ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi dapat malihis ang publiko sa ingay mula sa pangalawang Pangulo at dapat na tumutok sa proseso ng paghahanap ng katotohanan at pananagutan sa pamamagitan ng impeachment trial. Nakakabiglaman anya ang mga pananalita. Mas makabubuti para kay Tolosa na pakinggan ng mamamayan ang testimonya ng witnesses at ang pagsusuri sa mga ebidensyang ipinipresenta sa Senado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.